May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for you. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with the white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon. Amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm.
gamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Doon ko natutunan mahalin yung sport ko. Dahil malaking tulong talaga sa akin. Dahil hindi po ako kaya paaralin ng magulang ko. Dahil sa sobrang hirap namin kay magsasaka lang kami. Tapos bata pa ako, magsasaka na ako. Doon minahal ko siya. Sabi ko, mas madali pa itong gawin kaysa magsasaka. Tina-target mo ang Olympics. Yes po ma'am, sa 2028. Kung papalarin ma'am, wala namang masamang mangarap. Yan na lang ang gawin yung inspiration, ang kahirapan sa buhay. Dahil yan ang nagpapalakas sa akin. Hi, ako po si Arlan Arbues, Philippine Marathon Runner. Inimbitahan ko po kayo na manood sa aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Nakakaawa yung mga delivery rider o yung mga rider na ibig sabihin yan yung last resort nila na nagmamakaawa sila na kung meron pa nga nakalagay, pera na lang kunin nyo, motor na lang kunin nyo, wag lang yung buhay ko. Ayaw natin na nagte-trending. No? Nagte-trending kung hindi, ayaw natin may nadidisgrasya. Pero dahil nga to trending, ito ay magkakos ng shame ng pagkahiya doon sa kumpanya. Bakit mo dinidecline? Ikaw, complain kita. Pag kinomplain ka, 2 araw na suspension yung pinakamaikli nun. So meaning 2 araw na walang kakainin yung pamilya mo, yun yung ibig sabihin nun. At walang verification yun. Marami tayong issue, totoo. Pero ito ay blanket to eh. Ang daming provision nito na magbibigay sa amin ng mas maayos na sistema ng hanap buhay. So yung ILO Convention na ito. Abangan this Saturday. Hi, kami ang banda ni Greggy. And you're watching Scene Zone. Kahit konti o madami, still bigay yung 100% na. Yung ngayon, medyo may cholesterol to. Ayun, ganun lang nga. Alam namin, nangaasar lang siya eh. Hindi, may personal minsan. Ganon. Ako magiging flood control ng iyong luha. Years ko nang pero... Ay, 3 years pa lang dati. 3 years pa lang. Sorry. Niloloko mo lang sarili mo, hindi ka niya mahal.
mahal. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister L. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Isang oras, 15 minutos makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, huwag natin kalilimutan yung mga kababayan natin sa ibayong dagat. Araw po tayo ng Huwebes, ika-20 sa buwan ng Agosto. Sa ngalan nila kay Boss Deo Makalma, ito ang inyong lingkod si Romel Fuertes. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Sister L po, Elaine Apit, Manalo. At welcome sa isa na namang edisyon ng inyong paboritong programa, ang Damdaming Bayan. Good morning, Sister L. Good morning, Lakay Romel. At isang magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. At sana yung ating mga kababayan, lalo na yung mga binaha nitong mga nakaraang araw ay medyo nag-subside na yung tubig o sana wala ng bahala kay Romel dahil medyo mainit na ang panahon. Maganda na ang weather dito po sa Pasay City. Sa inyo po bang mga lugar, kumusta? Maulan pa ba? At sana ay uso ang sipon la kay Romel eh. Uso ang sipon, trangkaso, at leptospirosis. Yan. Yung mga lumusong sa baha, pinapayuhan ng Department of Health na pumunta sa pinakamalapit na health center sa inyong mga lugar para mabigyan ng doxycycline. Yung pang prevent. Ayan, sa leptospirosis. Magtungo kayo sa inyong mga barangay. Ang gobyerno meron talagang
Allotted nakalaan na funds. pondo, particular ang Department of Health sa procurement ng doxycycline. At sabi ko nga kanina, Sister El, pagka gising ko, ito talagang panahon na to napaka mapagbiro. Hindi ba? Oo. Ang sabi ng Pag-asa, magpapatuloy yung mga pag-ulan hanggang ngayong Ngayong weekend. oo. Pero pag labas ko ng bahay, Mainit na. Oo, although hindi ganun katindi ang sikat ng araw, pero sumilip na ang haring araw. Yes, at least Laki At least, Romel, oo. malaking bagay yan, lalo na dun sa mga ilang araw ng babad sa Yes. baha, yung kanilang mga bahay. Pero sana magtuloy-tuloy na. Yes. Pero paghapon kasi Laki Romel, biglang uulan Oo, Kaya medyo nakakalungkot. At huwag tayong maging kampante. Sabi ng Pag-asa, di ba? Kahit na itong tropical depression, Neneng, ay papalabas na ng bansa, i-enhance nito or hahatakin ito, papalakas itong hanging habagat. Ayan. Alam mo Laki Romel, marami ang nangyayari katulad nitong mga pagbaha, marami tayong problema na kinakaharap, pero isa sa mga pinakamalaking balita na ating tinutukan itong nangyaring shooting incident dyan sa Ateneo de Zamboanga University. Nahumantong sa pagkasawi ng dalawang estudyante, kabilang yung isa sa suspect na namaril sa naturang trahedya. Marami pa rin ang nagtatanong, Sister El, paano nagawa ng isang grade 9 student. yung ganong karumal-dumal na krimen? Marami ang Di ba? Marami Laki Romel Yes. ang mga haka-haka. Bagamat kanina sa interview sa 2x2, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na mukhang yung bata ay mayroong pinupuntahang site kung saan mayroong mga ganong ginagawa, violence. At sana ang hiling natin itong site na to ay mablock ng na. DICT Yes. para hindi na makalagin or makagawa ng account or ma-explore ng mga kabataan na medyo curious sa mga ganyang bagay Laki Romel. Kasi hindi natin alam kung ano yung epekto Tama, niyan sa isip ng isang Yes. tao. At parang merong hindi maipaliwanag na puwersa at na-impluensyahan yung behavior ng bata. At para mas maintindihan nga natin Laki Romel, total yan ay mainit na usapin at maraming mga magulang din ang nag-aalala Laki Romel. Siyempre pag ikaw magulang, mag-aalala Yes. ka dahil ang school ay alam naman natin dapat safe dun yung mga bata. Ito Hindi natin sinisisi yung school or what, pero siyempre hindi natin may aalis sa mga magulang na nag-aalala sila sa Correct. kanilang mga anak. Ang paaralan, mga pangalawang tahanan Yes, ng mga oo, bata. oo. Therefore, Dapat ligtas sila doon. Ang automatic mindset ng mga magulang, pag pinasok nila yung kanilang mga anak na ligtas, siguradong uuwi ng ligtas sa kanilang mga bahay. Sige, at para malaman nga natin ang iba pang impormasyon tungkol dito sa naging asal ng shooter. Marami talaga, nagiging palaisipan talaga kung papaano na niya nagawa yung krimen at nagawa niya pang i-video, i-live stream. Tama ba yung term? Yes, naka-live stream siya, Laki Romel, Dahil kasi siya ay may meron suot na body cam. Yes, body cam. Kumbaga nakasuot. Feeling ko cellphone yun kasi naka-live stream Sinuot lang niya yung okay. cellphone tapos habang ginagawa niya yung crime. So, para mas maintindihan Sige, natin, oo. kasi parang naging notion na sa atin, baka may problema siya. Oo, pero yun yung karaniwang yes, oo. iniisip natin Naiisip pagka natin. nakakagawa ng ganong kasalanan yung isang bata. Pero ito, karumal-dumal di ba? So alamin natin para mas maintindihan siguro kasi hindi din naman natin ma-explain Yes. yung mga ganito dahil hindi naman tayo knowledgeable Hindi sa tayo ganito. eksperto. Yes. So, nasa ating linya si Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist para ipaliwanag sa atin somehow ba bilang isang eksperto dito ay may nakikita ba ano bang ma-explanation dito sa nangyaring ganito dyan sa ADSU o Ateneo de Zamboanga University. Dr. Camille Garcia, magandang umaga po. Good morning, Doktora Romel Fertes at Elaine Apit Manalo. Ay, magandang umaga, Romel and Sister El. Okay, anong gusto niyo itanong? Good morning, Doc. Unahan ko na, Doc, sa psychological perspective. Kasi po itong nangyari dito sa Ateneo de Zamboanga University na shooting, ano po ba kaya sa tingin ninyo itong nangyaring ito? May ano po ba? May ano dun sa bata na
may epekto ba sa kanya itong mga na site na binabanggit ng DILG kanina sa psychological ng isang tao, psychological na pag-iisip ng isang tao? In short, Doktora, ano ang naging sa tingin nyo ay triggering factor kaya nagawa yun nung bata yung naturang pamamari? Okay, una-una sinabi nga na itong batang ito ay isang bright and intelligent na estudyante. So, maaring ang unang cause niyan, sabihin na natin, may mga bata talaga na ang dali-daling ma-pressure pag bumaba ang grades. So, hindi nila kayang tanggapin na yung biglang pagkatalo. And sometimes, siguro, beforehand, di ba, nagkaroon na ng mga violent incidents sa iba't ibang eskwelahan, meron tayong tinatawag na domino effect. Bakit nagkakaroon ng domino effect? Parang nakikita nila doon sa paghalimbawa sa panonood sa SOCMED o kaya yung mga tahasang pagtalakay dito sa mga ganitong klaseng sitwasyon, pwedeng sabihin nila, oo nga, no, pwede palang gawin yun, So parang titignan na nila ngayon yung possibility, ano kaya yung pinuntahan no site nito, bakit nagkaganon yan? Kaya syempre, di ba, nagiging curious sila na, ganito, pagdating sa ganito, pwede pala akong maging, stand out, makakakot ako ng attention, dahil kasi, ito na yung tinatawag nating copycat effect, na kung ano yung maaaring nangyari before, ay pwedeng gayahin ng isang tao. Lalo na kung ang sabihin natin, masyadong nagkaroon ng academic pressure, o kaya naman, ang na-visualize na, nawala yung, yung mataas na pagtingin sa akin ng pamilya ko. Dahil kasi, ang alam nila, mataas yung grades ko, pwede akong maging honor student, or kaya naman, ever since, hindi naging maganda yung konsepto niya sa sarili niya na nagiging worthless. So sometimes, pag umabot sa ganitong klaseng ideolohiya, yun na yung pwedeng umabot sa puntong, ito gagawin ko. Ngayon, bakit nasabihin natin umabot sa pagkitil ng buhay ng ibang tao at saka yung sa sarili niya? Pagdating sa ganitong pagkakataon, meron yung tinatawag na displaced anger. Halimbawa, meron ang ginawang hindi maganda sa kanya isang tao dun sa loob ng paaralan na yon. Kung minsan, hindi na niya naiisip kung sino yun. Basta yung galit na yon, pwedeng ma-display siya na kahit na sino na lang ang pwede niyang saktan. And then eventually, dahil alam niya na wala na rin patutunguhan yung buhay niya dun sa ginawa niya yun, pwede talaga magkitil ng buhay ng sarili niya. Kaya umabot siguro sa ganong pagkakataon. So, indiscriminate siya, hindi na niya naiisip kung ano yung maaari kahinatnan after dun sa ginawa niya. So, ang ibig niyo po ba nga sabihin na, Doktora, na bago mangyari yung naturang krimen at bago nagsilabasan itong mga impormasyon na nalulong sa isang violent site sa social media, itong bata na ito, depressed na siya? Pwede magkaroon ng ganong klaseng sabihin natin pagkaisipan. Dahil kasi siyempre, di ba, lalo na kung may maibang tao kasi parang nasanay sila na merong tinatawag na perfectionism. Tapos biglang na-frustrate na wala lahat yun dahil kasi parang because of a sudden na pagbaba ng marka o kaya naman na pressure sa eskwelahan, yung mga tinatawag natin mga different kinds of academic pressure. Hindi na nakikita ng isang bata na ang akala nila na ang kahalagahan ng isang ang kahalagahan niya ay yung mga marka lang ng grades niya. Hindi niya nakita yung kahalagahan niya sa sarili niya. Siguro kasi nagiging limited din yung communication sa pamilya, sa mga kaibigan, na ang iniisip niya, ang baba ng grades mo, lagot ka, di ba? Parang nagaganon siya. O kaya naman, pag alam mo na, pag bumaba ang grades mo, ganito, parang may standards na sinusunod. So, basically, yun yung nakakapag-trigger yung possibility na, eto na, ano nang gagawin ko, paano na yan? Hindi na ako, magiging, mahirap na para sa akin bumangon because of ganitong ideya. Hindi naman niya kayang express sa ibang tao kung ano yung nangyayari because never na-acknowledge or na-validate yung kanyang emotional, parang yung dating ng kanyang emosyon na hindi niya maisabi dahil kasi alam niya it will cause more stressful para sa pamilya o kaya sa
sa yung kanyang sa sarili niya. Kaya sabi niya, etong gagawin ko. Parang gano'n, na binubuo na niya sa sarili niya yun. Dr. Camille, ma'am, nabanggit nyo nga po yung ibang bata parang hindi na sila nakakapag-open up sa family, hindi na nila nakakausap masyado yung magulang or walang mapagsabihan. May mga warning signs ba na objectively measurable o mahirap din na i-assume natin yung mga ganitong klase na baka kasi mamaya kumbaga ma-judge din natin sila na may problema tong batang to? Ano yung mga indication? Siguro, maaring hindi natin kaagad mamimeasure, pero siguro kung napaka-observant mo, lalo na kung ikaw ay isang magulang, mapapansin mo rin yung possibility na bakit palagi yung anak ko nasa loob ng kwarto lang. Dati naman, yan, jovial niya na lahat, pag yung nasa sa kainan, pag nagsasabay-sabay kami kumakain, siya yung nagsasalita, yung gano'n. And then possibility na every now and then sasabihin niya may masakit sa kanya. Tapos yung parang, yung alam mo yung possibility na bigla na lang niyang iniisip na hindi na ayoko na parang hindi ko na gustong pumasok. Yun yung dapat kasi parang meron siyang gustong sabihin sa iba pero feeling niya pag sinabi niya magagalit yung yung ibang tao, yung pamilya niya. Kaya sana pagdating sa ganyan isipin nila na ang magulang safe space din para sa mga anak. Kasi tayo kumisan bilang isang magulang, di ba, pag nalaman natin mababa yung grades ng anak natin, bigla sasabihin, bakit ka ganito? Di ba, yung mga ganun. And remember, we're supposed to be as parents as a safe space. Kung sinasabi natin na safe space din dapat ang eskwelahan, the more na tayong magulang ay maging safe space din para sa mga anak natin. So, tulad ng mga binanggit nyo nga indication na doktora, ano ang tamang approach ng magulang kapag nakikitaan na nila ng hindi pangkaraniwang behavior yung kanilang anak? Okay, siguro pagdating sa ganyan, lalo na meron tayong tinatawag na academic pressure. Siyempre kasi, di ba, gusto din naman natin palaging mataas yung grades ng anak natin. Ihihiwalay natin dapat yung marka ng grades na yan dun sa talagang nararamdaman, dun sa anak ko. Yung anak ko dapat maging matatag yan, maging resilient siya na anak, okay lang, alam mo, kahit ako nung bata ako, may mga pagkakataon na hindi rin ako nakakapag-pass ng assignment ko. Hindi yung pagkukumpara na, yung pinsan mo ha, nakita ko doon sa Sockmed, ang daming medalya ha, nag-honor, gano'n, di ba? Kumisan, parang nawawalan tuloy, hindi nabubush yung moral ng isang bata dahil kasi kumisan tayo, naiisip natin yung competitiveness natin sa mga kapwa nating na relatives. Second, yung possibility for academic pressure na yung mismo sa among siblings, nasasabihin yung kuya mo, naging ganyan, naging yung top notcher, ganyan. So, and at the same time, bilang isang magulang, bakit nagkaganyan anak natin? Parehas tayong mga professional, pero bakit siya ganyan? So sometimes, yung mga ganong klase na issue, ang hirap dahil kasi ang kinukumpara natin or at the same time, ang iniisip natin, hindi yung possibility na maging matatag ko yung anak ko emotionally, psychologically, rather than sasabihin natin, kailangan merong academic perfectionism na ini-involve natin na nape-pressure tuloy yung bata na yun. Kasi hindi naman ibig sabihin na pagporke marurunong at mga profesional yung mga magulang, dapat yung anak ganun din kaagad na merong inimit na standard. Dr. Camille, ma'am, medyo iwanan ko lang yung pagdating dun sa naging issue na allegedly ay may kinalaman sa grades. Ito lang pong bagong lumabas na report ay may kinalaman naman daw sa pagsusurf niya ng nihilistic website. Ano po kaya ang epekto sa mental health kapag ang isang bata or hindi lang po bata, ang isang tao ay patuloy na nanonood ng disturbing videos at mga balita sa social media? Okay, kung alam mo na kahit pa paano napaka-stressful para sa'yo yung mga pangyayari, na meron ka ng tinatawag na academic burnout o kaya naman may symptoms ka na ng depression or whatever mental health issues ang nararamdaman mo, pag napunta ka sa ganyan, ang nangyayari kasi, siyempre ang dali mong ma-influensyahan yung possibility na, ito,
parang nagkakaroon ako ng ng aggressiveness, yung mga possibility na parang nakakopy ko yung ganito na bakit ganito kasi kung ito video game or kung ito site, parang di ba na-encourage ka na gumawa ng mga ganitong bagay. Unlike before na pag nakakita ka ng violence na mga palabas, kahit sa television before, ako ng mga Fernando Po Jr., ginagaya natin, pero hindi tayo umaabot sa punto na tayo yung in control. Lalo na kung mga video games yan, nakokontrol natin eh. So, ibig sabihin, kaya kong pumatay kasi pinatay ko yung tao dun sa video game eh. Unlike yung pag nanonood ka lang, parang nakita mo, ay palabas yan. Parang yung gano'n. So, gagayahin mo lang, kahit noon, sabihin mo, pero side effect lang ng mga panahon ng 70s or 80s, ganyan ginagawa ng mga bata. Pero this time, kasi parang feeling mo, you are in control. So parang may kakayahan na kung gawin ito. Okay. With that, meron ka pang habol kay huling, Doktora? ano na lang kay Doc Camille, ano po siguro yung message natin or baka meron po kayong paalala, maipapayo sa mga, lalo na po dun sa mga kababayan natin na tahimik lang pero nakikipaglaban na pala sa stress, anxiety o trauma, pero hindi pa po sila nagsisik ng professional help o kaya sinasarili lang po nila, Doc, yung kanilang nararamdaman. Okay, siguro isa nating dapat isipin na ang pagiging matalino or intelihente ay hindi pamantayan na ito din ay balanse na physically and mentally healthy. May mga pagkakataon na kung minsan mas madali nga maapektuhan yung mga taong ganito yung kakayahan sa buhay dahil kasi syempre hindi nagiging balanse yung kumakasan na yung work balance sa tinatawag natin dahil kasi syempre palaging na-pressure or na-stress out ang isang tao sa ganito. Pagdating sa ganyan, napakahalaga pa rin ang komunikasyon, napakahalaga pa rin na maging responsable at mabuting magulang at iintindihin natin yung mga ganitong pagkakataon para mas maintindihan natin na ayoko magkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon na hindi ko kakayanin. So bilang isang bilang isang mabuting magulang at responsable magulang, it's about time na mas maging open ng komunikasyon at mas maging mabuti tayong magulang kung talagang hindi natin sasabihin na pag nakadilig tayo ng okay lang sa anak natin, ihihinto na natin yung pagiging magulang. Kung minsan doon natin makikita yung hint na okay lang, pero bakit palagi nag-iisa to? Bakit ganito? Siguro, mas maigi siguro pagdating sa ganyan, mas maging mapamatsyag tayo bilang isang magulang, lalo na sa panahon na mas madaling ma-influensya ang ating mga anak sa mga nakikita nila sa kanilang paligid. Okay. Okay, with that, thank you so much, Maraming Dr. salamat. Camille Garcia, ma'am. Okay. Ang inyo po napakinggan, si Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist. Babalik tayo sa iba pa nating talakayan. Ang oras muna natin, alas 8:35 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Gaanang pa? Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion
Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na milyonary pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na, milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister L. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Better news. Una
Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NDS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Ayan ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada.
After News, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. NVS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte at DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Alas 8:48 ng umaga. Kayo nanonood at nakikinig pa rin sa inyong paboritong programa, Ang Damdaming Bayan. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At Sister L. Labas muna tayo ng himpilan. Alamin natin ang sitwasyon sapagkat ang Pangulong Marcos ay muling magsasagawa ng inspeksyon sa mga pumping station. Anong pumping station ang bibisitahin ng Presidente? Ibalita mo yan, RH number 14, Marinlet Narciso. Marinlet. Romel, Sister L, sisilipin ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos itong Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Bahagi pa rin ito ng mga hakbang ng pamahalaan na tiyaking gumagana at natutugunan ang problema kung meron man sa mga pasilidad na tumutulong na maibsan ang pagbaha. Nabatid na ang Tripa de Galina Pumping Station ay itinayo noon pang 1970 at pinakamalaki sa Metro Manila. Pinangangasiwaan ito ng MMDA at parte ng flood control systems na idinisenyo para alisin ang sobra-sobrang tubig mula sa mababang lugar at mga kalapit na daluyan ng tubig. Bagamat gumagana pa rin kahit luma na, danas rin ng Tripa de Galina Pumping Station ang mga hamon sa baradong drainage. Sa katunayan, kahapon lang ay isang malaking sanga ng puno kasama ang iba pang basura ang nakuha ng flood control team ng MMDA mula sa estero ng pump station. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Maring Let Narciso. Ayan, personal na bumulaga sa Pangulo ang damakmak na basura. Ayan, alam natin na nagkaroon ng anomalya sa flood control project. Pero malaking bagay pa rin, malaking dahilan pa rin yung problema natin sa basura. Basura, oo. Tama ka dyan, Lakay Romel, ano? Kasi yung iba, sinisisi lang nila ng sinisisi yung gobyerno. Alam naman po natin na nagkulang at mayroon talagang pagkukulang sa gobyerno at lalo na po yung mga corrupt na opisyal na nagpakasasa sa pondo ng bayan. Pero tingnan nyo rin po yung mga sarili natin. Tayo na nang walang hiya na nagtapon ng basura ng mga irresponsable. Huwag niyong i-blame lahat sa kasi ano yun parang contributed yun nagsama-sama nagsama-sama yung iba dyan makapagmalinis na makapagmura sa gobyerno. Ganun na lang, wagas. Ganun na lang. Pero yung kadugyutan mo, nakita mo ba? Di ba? Yung iba sasabihin, hindi, balat lang ng candy lang naman ang tinapong ko kung saan ibulsa mo yan, dapat. Kung ilan libo kayong ganyan ng pag-uugali. Pag samasamahin mo yung balat ng candy, yung upos ng sigarilyo. Hindi ba? Magbabara yan sa drainage at malamang sa malamang, babahain kayo. Alam mo, nakaka-high blood yung ganyan Lakay Romel kasi may mga nasusundan ako minsan ng mga nakasasakyan bubuksan ang mga bintana, itatapon yung basura.
Ay, sus, pambihira. Nakakagulat na wala ka bang basurahan sa loob ng sasakyan mo para ikalat pa yan sa kalsada? Napaka-irresponsable. Pero syempre, hindi natin nakakalimutan yung mga makakapalang mukha na nagnakaw sa atin. Ayan, hindi natin yan kakalimutan. Dapat talaga yan na parusahan. Pero at the same time, tanongin din natin yung sarili natin. Baka naman tayo hindi na nakatulong, nakadagdag pa tayo sa problema. Oo, di ba sabi nila, kung hindi ka makakatulong, huwag ka nang dumagdag. Huwag ka na maging perwisyo. Yes, huwag ka na maging actually nagsisimula po yan lahat sa disiplina natin sa sarili. Oo. Alam mo, meron pang isang nakakadismayang ugali, yung iba natin mga kababayan. Pagkabahana, alam mo pagkabahana, ilalabas nila yung basura nila. Tapos, doon papaano rin. Ay, sus Maria anong Joseph. klaseng utak yan? Tapos kapag bumahana, galit na galit kayo. Magsisisihan. Yung basurang tinapon mo, malamang sa malamang, babara yun sa drainage. Ayun. At hindi nadadaloy ng maayos yung tubig. So, huwag nating sisihin lahat sa isa. Tingnan din natin yung sarili natin. Yes. Pero ito na muna, Laki Romel, speaking of pagiging responsable, bago ko tawagin si Val Gonzales, babatiin ko lang ang Albay Electric Cooperative. Na naman? Ay, paborito ko yan. Aleco. Aleco ha, kayo talaga. Alam mo ba, Laki Romel, brown out na naman sa amin doon kahapon. At ito lang, kasama sa call out ko ang Sureco. Yan ay sa Sorsogon naman. Sabi niya, hindi lang sa inyo, kami rin. Sabi ko, marami pala tayong, at ito pa, may isa pa dito nag-comment din sa aking Facebook page yung Paleco. Diyan naman to daw sa Palawan. Kayo dyan sa Paleco ha, huwag kayo Paleco-leco ha. Paleco-leco kayo ha. Aleco, Soreco, Paleco, ayan. Ako, pero ako ang talagang gigil ako sa Aleco, Laki Romel. Kasi naaawa na ako sa mga taga-Albay. Pambihira, ang tindi ng problema namin talaga dyan, Laki Romel, sa kuryente. Hindi ba merong may kontrata yan? Gaano ba katagal ang kontrata niya? Hindi ko alam kasi naibalik na yan sa kanila dati. Naibalik na naman sa kanila? Iba dati ang in charge. Pero alam ko, ganun din yung dati. Tapos bumalik na sila. Ay, nako. Mas lumala. Nako, pambihira. Aleco, makonsensya naman kayo sa mga sa inyong mga customer. Binabayaran kayo sa oras, binabayaran kayo ng tama. Suklian nyo ng pulidong serbisyo. Ay, hindi, Laki Romel, hindi sa kanila uso yun. Naku po. Sa kanila as early as now, Pasko. Kasi patay sindi. Ay, sus Maria Joseph. Tapos lahat ng mga appliances, ayun, nakakalungkot. Sira-sira na yung mga appliances. Sige. Pero eto na muna, alamin muna natin ang latest mula kay Val Gonzales, power supply sa halos 250 na mga munisipalidad sa pansamantalang nawalan ng kuryente dahil sa malawakang pagbaha na ibalak na daw ng National Electrification Administration. Good news yan, good news yan. NEA baka naman sa amin. Pwede. Kasi sila ang in charge sa mga yung mga local electric cooperatives. Yes, sa kanila yon. Pero alamin muna natin itong good news ni RH5, Val Gonzales. Val, good morning. Sa wakas, Sister L at Romel, napailawan na, may power supply na. Ang bahagi ng kabuang 243 munisipyo na pansamantalang nawala ng supply ng kuryente. Di ko alam kung kasama na rito yung Aleco sa Albay, Sister L. Kung kasama na rito sa 243 ito na nawala ng supply ng kuryente dahil sa malalalim na mga pagbahang dulot ng patuloy na mga pagulan sa loob ng nakalipas na 2 linggo. Sa report na nilabas ng National Electrification Administration o NEA, partikular na yung kanilang Disaster Risk Reduction and Management Division, nasa 26 na electric cooperative sa 14 na lalawigan sa 5 rehiyon. Ang patuloy pa ring minomonitor dahil sa malakas na mga pagulan na dala pa rin ng habagat. Kabilang dito ang 3 kooperatiba na nakaranas ng bahagyang pagkaantala ng serbisyo. Ito yung mga bayan na Tapcop o siniserbisyoan ng Batelec 2 sa Batangas, Pineco sa Benguet at Pelco 2 sa Pampanga. Mukhang hindi kasama yung Aleco rito. Bagamat naibalik na ang kuryente sa lahat ng halos 250 mga apektadong munisipalidad, patuloy naman ang restoration efforts sa natitira pang 1,002 na koneksyon ng mga consumer. Iniyak ng NEA na tuloy-tuloy ang pagmomonitor at pakikipag-ugnayan sa mga kooperatiba para sa ligtas at agarang pagbabalik ng serbisyo ng kuryente, lalo na ngayong unti-unti nang bumubuti ang lagay ng panahon. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala. Standby Ninong Sherwin sa ating Malakasha promo dyan sa may Taguig City sa ating niyang pagbabalik. Oras, 4 na minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Doon ko natutunan mahalin yung sports ko. Dahil malaking tulong talaga sa akin. Dahil hindi po ako kaya paaralin ng magulang ko. Dahil sa sobrang hirap namin dahil magsasaka lang kami. Tapos bata pa ako, magsasaka na ako. Doon minahal ko siya. Sabi ko, mas madali pa itong gawin kaysa magsasaka. Ina-target mo ang Olympics. Yes po ma'am, sa 2020. Kung papalarin ma'am, wala namang masamang mangarap. Yan na lang ang gawin yung inspiration, ang kahirapan sa buhay. Dahil yan ang nagpapalakas sa akin. Hi, ako po si Arlan Arbuis, Philippine Marathon Runner. Inimbitahan ko po kayo na manood sa aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, kami ang banda ni Gleggy. And you're watching Scene Zone. Kahit konti o madami, still bigay yung 100% na. Yung ngayon, medyo may cholesterol to. Ganun lang nga. Alam namin, nangaasar lang siya Hindi, may personal minsan. Ganon. Ako magiging flat control ng iyong luha. Years ko lang pero... Ay, 3 years pa lang dati. 3 years pa lang. Sorry. Oy, meron ng nanalo sa ating Malakasha promo. Pakinggan natin si Sherwin Alfaro. Pero bago yun kay Romel, eto muna ang ating word of the day. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng DZRH mini component. Eto na! Eto na muna ang ating word of the day, Laki Romel. Kaya makinig ng mabuti ang ating winner today dahil ang ating word of the day ay negligent. Negligent. Sa Tagalog ay pabaya. Ayan. Eto kasi ang konteksto niyan ay sinong Tulfo ba ito? Si Erwin ba yan? Erwin o si Senator... ano pangalan ni? Senator Raffy. Oo. Si Senator Erwin. Ayan. Ang sinabi niya ay dapat daw magkaroon ng criminal liability yung mga pabayang gun owner. Yung mga nag-iingat ng baril. Yes. Oo. At nandito na ang ating ninong ng bayan para sa ating DZRH Malakash promo kasama ang Charm Popcorn dyan sa Barangay West Rembo, Taguig City. Magandang umaga, Sherwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Cash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity na may bangon ng 1,000 bulaklak at puntahan na natin si Ninong Sherwin sa Barangay West Rembo, Taguig City. Ninong, sino ang ating winner today? Sister L, Lakay Romel, hindi lang yung mga gun owners yung may negligent kapag napabayaan nila yung baril nila. Pero pati yung mga binabanggit ko kanina na mga tao na nagtatapon ng basura. Dahil meron tayong umiiral na batas, yung Republic Act 9003 o yung Ecological Waste Management Act of 2000 kung saan minamandato ang mandatory segregation ng solid waste sa source pa lamang, kagaya ng mga bahay, eskwelahan, opisina, mga commercial establishments, and nire-require ng mga local government units na ng mga barangay na magtapon ng appropriate or mga basura ayon sa nauuri, kagaya ng nabubulok at di nabubulok at yung maaari pa ma-recycle. Pero sa kanina, dapat ipapakita ko sa inyo yung basurero dito sa Taguig City. Halo-halo pa rin lahat ng klase ng basura, yung mga pinagkainan, kasama pa rin yung mga plastic, yung mga karton sa isang lalagyan, tapos itinatapon sa garbage truck. Yun ang problema ng mga kababayan natin. Lalo na tayong lahat, dapat managot tayo dun sa batas na mag-participate tayo dahil may ganong panuntunan, may batas, lahat tayo negligent, hindi tayo sumusunod sa patakaran. Di ba? Oo, walang proper segregation. Sa pag-iwalay ng basura?
Opo. Aba. Sumusunod kayo sa paghiwalay ng Very nabubulok at good. di nabubulok. Opo. Tatay, anong pangalan ni Baka mamaya tatay? salita lang yan, ha? Hindi po. Totoo yan. Opo, kasi environmental police po ako. Ayun, kaya pala naman eh. naman pala eh. Anong pangalan ni Dito sa lugar tatay? ninyo. Opo, dito sa Barangay West Rembo po. Sa Rembo. Mr. Alex Eugenio po. Tatay Alex Eugenio. Magandang umaga po. Tatay Alex Environmental Eugenio. Police dito sa Barangay West Rembo. May nahuhuli ba kayo na ganun pa rin na nagsasama-sama ng mga basura sa isang lalagyan? Meron po, sinasabihan po namin sila, segregate po ninyo. Pag minsan po, marami po silang sinasabi, ganun. Pero ngayon, nagpa-iral din po ang punong barangay na namin na kailangan i-segregate na po yung nabubulok at di nabubulok. Doon sa kaninang kolektor ng basurang dumaan dito, tinignan ko yung mga basura. Halo-halo. Halo pa rin. Opo. Ang hirap naman Doon pa lang nun. zero na tayo, di ba? Paano natin matutulungan yung kalikasan at paano natin masusolusyonan yung baha kung ganun pa rin tayo hindi tayo sumusunod sa batas ng paghiwalay ng basura? Kaya nga po, minamanmanan po namin kung sino po ang nagtatapon ng basura na kagaya nun, sama-sama. Kailangan po ihiwalay nila ang nabubulok at di nabubulok. Pero hindi nyo naman hindi nyo naman warningan po namin, sasabihan namin na bawal po yan. May multa ba? May multa ba? May multa po ba, Tatay Alex? May multa bang pinapataw? Meron pong karapatan na po yan, multa. Kaya lang po, warning po muna. Warning Sa muna. susunod na meron. Susunod na offense. Lagi namang warning. Ilang taon na ho yung batas umiiral since taong 2000. Anong taon na ho ngayon? 2026 na. So 26 na taon na yung batas pero wala pang nahuli. Wala pa po. Wala pang nahuhuli dito sa kanilang barangay. 26 na taon na ding nilalabag yung batas sa Sherwin. Oo, ganun kahaba na yung batas pero parang may nabalitaan na ba tayong hinuli, kinasuhan dahil sa hindi paghihiwalay ng mga recyclable at non-recyclable items sa mga basura? Wala. 'Di ba? Ayun, sige. Go ahead, Sherwin. Pero sino ba rin yung announcer sa DZRH tuwing umaga? Si Sir Deo Macalma po at si Sister El po. Gakay tayo mga Sister El. Siyempre, Romel Puertes, ito meron kang 1,000 pieces. Salamat po, Sir Deo Macalma. Yan o. Siyempre, kailangan masagot nyo rin yung ating word of the day para makuha nyo yung ating medium component. Word of the day po, intelligent. Parang mali yata. Ayun, nagkamali lang. Nagkamali. Negligent. Tao lang. Okay lang yan, Sir Alex. Mananalo ka pa rin. Ninong, bigay mo na. Ito na ang medium component natin ng Astron, alagang maaasahan plus. Meron ka pang bango ng 1,000 bulaklak. Dala ng Charm Popcorn Purple Eternity. Bagay na bagay sa mga damit, anlawin kahit na walang araw. At ngayon nga, nagpakita na yung haring araw pero mukhang nagtatago na naman ang haring araw. Meron kang Charm Popcorn Purple Eternity. May utang po, Mr. Eugenio? Pwede po bang bumati? Sige, bumati. Sige po. Opo. Binabati ko po ang punong barangay ng West Rembo, si Cap Leo Bes at ang kanyang mga kasamang kagawad po. Lalo na po sila kagawad Igat Cardinal, Joel Advincula, kagawad Jam Agagon, Dingle, at kagawad Bing Neri po. Ayun. Dahil kayo ba meron pong pinagkakautangan dito? Bakit naman, Sherwin? Ayan, wala. Gagamitin nyo lang sa ulan at araw ang pinakabagong DZRH umbrella na pwede rin gamitin kapag meron kayong utang, hindi na kayo makikita ng ipagtatakip nyo. Taklob na taklob ang mukha mo. Diba? Hindi makikilala. Tagulan po ngayon. At syempre, meron ka rin grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At syempre, malalasap mo na ang sarap dahil ito na ang super sarap na regalo ng Regal Foods International Incorporated ni Kuyang Richard C. Salamat po. Thank you, Sir Alex. Mabuhay po kayo. God bless po. Salamat po, DZRH. Ako maraming salamat din po. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces laga dumutok sa DZRH, baka kayo na ang susunod na winner sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity RH6 Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, Sherwin Altara. Thank you, Ninong Sherwin. Napapagaya tuloy ako sa'yo, Oo. Sherwin. Alam mo, maraming nagre-request na mag-ikot daw sana sa mas malalayong lugar si Ninong Sherwin. Pero sige, for sure, pagbibigyan kayo ni Ninong Sherwin sa mga susunod na araw. Kasi ngayon medyo maulan, mahirap siguro lumayo. Napapakinggan po kayo ni Ninong Sherwin sa mga Basta susunod. tumutok lang kayo Oo. sa programa ni Boss Deo Macalma Kasi at sa iba pang programa. Sa DZRH mismo, Ayan. kasi may mga nagko-comment, mga taga Bulacan, Laguna, Quezon, ang lalayo nila, Lakay Romel. So, hopefully, Huwag kayong mapagbigyan ni mag-alala. Ninong Sherwin next time. Matye-tsempohan din kayo ni Sherwin Alfaro. Yes, oo. In the meantime, papasukin muna natin ang report mula kay Edniel Parosa, yung tinatawag na nihilistic extremism. Aba, sa likod ng nangyaring Zamboanga shooting, hindi isinasantabi ng Department of Education. Ano ba itong nihilistic extremism na ito? Edniel Parosa sa detalye. Edniel! Romel at Sister L, nanawagan si Education Secretary Sani Angaro sa mga magulang na tutukan ng mga nakakausap ng kanilang mga anak online. Ayon sa kalihim, hindi kasi maisasantabing na-impluensyahan ng nihilistic violent extremist groups itong mga suspect sa nangyayaring mga pamamaril sa mga eskwelahan dahil na lamang na pinakahuling insidente sa Ateneo de Zamboanga. Tumutukoy itong nihilistic violent extremism sa ilang mga grupong ginagamit ang nihilism o yung paniniwala o pananaw na walang katuturan ng buhay ng isang tao para bigyan pa ng pagsusog ang galit ng isang kabataan sa society o sa lipunan at pagsagayon ay magsagawa ng karahasan. Sabi ni Angara, target ng groomers na ito ang galitin. Ang kung tawagin ng opisyal ay mga disenchanted youth. Sa parehong paraan umanong ayaw ng mga guardian o mga magulang na may masamang impluensyang lumapit sa mga bata sa mga pampublikong lugar. Panahon na raw, sabi ng Deputy Secretary, para bantayan din ang mga kumakausap sa mga mag-aaral o menor de edad sa internet. Pakinggan natin, Secretary Sani Angara. Yun ang naglalason sa isipan ng ating mga kabataan, yung sinong kausap nila online, di ba? Nakita nung mga groomer na, galit to, disenchanted youth to. Ito, maano natin to, mapapagalit pa natin lalo sa mundo ito. Dahil yun ang role ng mga nihilistic violent groups, talagang, so dapat malaman din ng mga magulang. Tugma ang hinalang ito ni Angaro sa impormasyong inilabas ni Interior Secretary John Vic Remulla na posibleng na-radicalize sa larong Roblox itong grade 8 shooter sa Zamboanga. Nilinaw ni Remulla na hindi laro ang direktang problema, kundi ang chat o yung mga nakakausap ng suspect bago niya gawin ang pamaril. Bukod kasi sa Facebook, inilive din pala nitong suspect ang kanyang ginawa sa hiwalay na Gore website kung saan ilan pa ang makakanood. Nakikipag-ugnayan na ngayon ng Philippine National Police sa mga online network para i-take down ang naturang mga material. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ang problema dyan, Sister L, papaano mo mapipigilan at papaano natin maalis sa social media yung mga ganyang violence site? Hindi ba? Actually, ang may kakayahang mag-block niyan, Lakay Romel, ang DICT. DICT. Yes. So, kapag kayang website na yan, since alam naman na siguro nila kung ano yung website na tinutukoy, na pinupuntahan, sinusurf nung batang shooter dyan sa ADSU, siguro dapat i-block na nila. I-take down na right away. Take down na nila na hindi na pwedeng ma-access ng kahit na sino, kahit maging ikaw man ay above 18 years old or below, hindi mo na pwedeng i-access yung site. Tsaka, hindi lang yung site na yun, Lakay Romel. I think, time na to, kasi parang ang hirap na, parang tayo, reactive. Kung meron lang nangyayaring trahedya, doon lang kumikilos. So, I think, bantayang maigi yung mga ganitong website na hindi na dapat napapasok ng mga bata dito sa Pilipinas mismo. Kasi mahirap yun, Lakay Romel. Yes. Hindi naman yung ibang magulang kasi ayaw naman natin silang sisihin, pero minsan hindi nila nababantayan yung mga sinusurf na lalo site. na pagka busy sa trabaho yung mga magulang. Pero hindi yun enough reason. Yes, hindi yun enough reason. Kailangan talaga mababantayan yung mga bata. Kaya nga nung nakaraan mayroong kautusan si PNP Chief General Navtapes na i-take down na yung mga videos na kumalat sa social media tungkol doon sa nangyaring pamamaril sa loob ng kilalang universidad sa Zamboanga City.
ang laking challenge kasi alam mo, hanggang ngayon meron pa ako Marami nakikita. pa rin. Kasi Di ba? ang nakakalungkot na realidad sa atin, Lakay Romel, dahil yung iba ay for the views na tinatawag, pinagkakakitaan nila yung Ayun. video. Ang gagawin nila, i-screen record nila, i-re-upload nila yung video, at yung video na yon Isa-share. siyempre, kapag ka napanood ng iba, dahil ikaw na lang ang, kunyari, ikaw na lang ang natitirang mayroong ganun nakapost, isi-share yun ng iba. So, yung iba naman, kukunin nila yung video, i-repost ulit. So, parang wala siyang katapusan. Paulit-ulit lang paulit-ulit. siya. So, yung mga ganun kasi dapat, hindi na lang sinishare kasi may mga bata talaga na nasa social media. Correct. At inutusan na nga ni PNP Chief General Nartates yung kanilang Anti-Cybercrime Division na i-take down na yung mga gory videos. Yes. So, And yet, meron pa rin ako nakikita meron pa rin. Nakakalusot pa rin. So Hindi talagang talaga napakalaking nila- challenge. Hindi talaga nila, actually mahirap talaga sa side din nila, Lakay Romel. Yes. Pero dapat talaga tayo mismo mga tao, kung tayo mismo ay makikisa doon, hindi mo na i-share yun. Ako honestly, wala akong share kahit isa doon. Tama. Aside na lang doon sa balita natin, breaking na may ganitong nangyari, pero yung At saka video, news-related talaga. yung video hindi mo siya i-share talaga kasi maano sa puso Tama. masakit, hindi mo siya mapapanood ng Sa madalit salita, tayo mga netizen, maging responsable din tayo sa paggamit ng social media. Alas 9:13 ng umaga, babalik pa tayo sa ating balitaan at tatalakayan. Standby, Manang Milky Rigunan. Standby, paring Raymond Adpaas, Giselle Ricafort, Tina Nolasco at si Don Carlos Pobre. Ang oras ay... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white nickel-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita
makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Kia ora, I'm Stephanie Adanza, 48 years old, and I'm working as a Member of Parliament Support Advisor here in Wellington, New Zealand. I'm very happy that a friend recommended MX3 to me. When I opened the box of MX3 and it said, the best decision of your life, wala nang doubt, I get to be part of a product that has a role in the good news, the Great Commission. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Pero syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. RH
Meron tayong 21 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga ngayon pong araw ng Huwebes, ika-20 sa buwan ng Agosto. Labas ulit tayo ng ating impilan na Sister L, Nationwide Safety and Compliance Drive para sa mga gun owner. Ipinapanukala sa PNP. Mula sa Kamara de Representantes, alamin natin, RH number 12, Manang Milky Rigunan. Manang Milky. Balikan na lang natin si Manang Milky nakalimutan pa kay Romel. Eto, puntahan muna natin si Lakay Raymond dyan sa Senado, ang social media ban sa mga kabataan. Mamadaliin na ng mga senador kasunod ng Zamboanga shooting incident. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine, mamadaliin na ng mga senador ang pagpapatibay sa mga panukalang batas na naglayong ipagbawal ang mga minor de edad sa paggamit ng social media, lalo na ang mga violenteng laro sa social media. Ito ay kasunod ng nangyaring pamamaril ng isang minor de edad sa Ateneo de Zamboanga. Sa kanyang privilege speech, inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na may mga pag-aaral na nagpapatunay na naimpluwensya ng social media ang mga kabataan na uudyokan ng mga ito na gumawa ng karahasan at ipinakikita pa ito ng live sa social media. Sabi ni Gatchalian ay magiging prioridad nila ang mga panukalang social media ban bill sa Senado, pangunahin ng kanyang Senate Bill number 2066 na nais ipagpawal ang paggamit ng social media sa mga edad 16 pababa. Pabor din dito si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ngunit dapat isama sa ipagbawal ang mga violenteng online games gaya ng mga barila na siyang ginagaya ng mga kabataan. Napatunayan na ito sa nangyaring shooting incident sa Tacloban City at ngayon naman ay sa Zamboanga City. Narito si Senate President Sherwin Gatchalian. Kailangan natin ng malawak at sistematikong pagtugon mula sa regulasyon sa pagkuha ng baril, inspeksyon at seguridad sa paaralan at maging ang pagsubaybay sa social media at mga marahas na content na maaring na-access ng kabataan online. We owe our children more than condolences after another tragedy. We owe them schools and communities where they can learn, live, play, and grow in peace. Pananugatan ng pamahalaan at ng buong lipunan ang kaligtasan ng ating kabataan. Hindi nating maaring hintayin may panibagong buhay na mawala bago tayo kumilos. Ang bahagi ng privilege speech ni Senate President Sherwin Gatchalian. Samantalang sa ngayon ay nagsasagawa na ng pagdinig ang Senate Committee on Women and Children na pinamumunuan ni Senador Risa Hontiveros hinggil sa Zamboanga City shooting incident at nagbibigay ng kanyang report si Colonel Fidel Fortaleza Jr. na siyang City Director ng Zamboanga City Police. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat paring Raymond Advance. Samantala, balikan natin ang report mula sa Kamara de Representantes, RH number 12, Manang Milky Rigunan. Manang Milky. Romel, dapat magpatupad ang Philippine National Police ng nationwide Firearm Safety and Compliance Drive. Rekomendasyon ito ni Manila Representative Rolando Valeriano, Chair ng House Committee on Public Order and Safety, kasunod ng pinakabagong kaso ng pamamaril sa paaralan. Ang insidente ay nangyari sa Ateneo de Zamboanga, may kinamatay ng 2 estudyante kasama ang mismong gunman. Para kay Valeriano, hindi na maituturing na isolated case ang naturang mga insidente, kaya dapat kumilos na ang PNP. Sa rekomendasyon ni Valeriano, agad gawin ng PNP ang malawakang Firearm Safety and Compliance Drive, lalo na sa mga hanay ng mga licensed gun owners na may kasama sa bahay ng mga school age na mga bata. Dagdag pa ni Valeriano, dapat tukuyin ng PNP Firearms and Explosive Office kung ang mga baril at iba pang mga armas ay nakarehistro. Higit sa lahat, responsibilidad niya ng bawat gun owner ang maingat na pagtatago ng mga armas at dapat hindi accessible o madaling makuha ng mga bata. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Manang Milky Rigunan. Standby Giselle, standby Tina, standby Don. Oras, alas 9:25 ng umaga. Ang oras na yan
Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, Master Balota Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang
magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Balik tayo sa ating programa, ang inyong programa, Ang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At nakakasama nyo pa rin po, Sister L, Elaine Apit, Manalo. Oy, shout out ko lang kay Romel. Nakatutok pala sa atin si Ka-Els Bartolome. Ayan, Oy, sabi good niya, morning. na-miss niya daw si Apo Mayor Deo. Aba, ay, si Ka-Els naman ngayong araw lang wala May importante lang pong pinuntahan sila kay Deo at bukas makakasama natin siya. At shout out ko lang kay Romel, babatiin ko ng happy birthday ang nag-iisang Supremo. Ayun. Oh, yun. Sino Happy pa ba? birthday. Wala nang iba kundi si Senador Lito. Lapid. Ayan, happy birthday, Senator Happy birthday, Sen. Lito Ninong. Lapid. Ayan. At good morning din kay Dara, Undersecretary at dating Congresswoman Ninya Taduran. Ninang, si Congresswoman. Ninang. Ninya Ayan, Taduran. Ninang ko nga rin pala. Ayan. Ayan, at good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Pero ito muna Laki Romel. Puntahan muna natin ang report ni Giselle Ricafort. Si Congressman Leviste hindi pa uuwi sa Pilipinas. Hirit na travel authority extension ni Senator Loren Legarda, subject of suspicion. Pero dapat bigyan ng benefit of the doubt ayon naman sa National Bureau of Investigation. Detalye balita mo, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister L, kay Romel hindi pa umuuwi ng Pilipinas si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa huling impormasyon ni NBI Director Atty. Melvin Matibag, nasa Switzerland ang mambabatas ngayon. Kahit hindi personal na sumipot sa Pasabina, tuloy-an niya yung investigasyon ng Bureau laban kay Leviste na sinasabing magpupondo ng umano'y sex scandal plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Nagpunta naman sa NBI National Capital Region, sabi ni Matibag yung mga abogado ng kongresista na nag-invoke ng kanyang right to remain silent. Mas lumilinaw na anya yung kaso ng honey trap operation laban sa Little President. Nang tanungin kung ano yung katotohanan sa umano'y nakaambang pag-freeze sa account ng mag-inang Leviste at Senator Loren Legarda kaya sila nag-abroad ngayon, narito ang sagot ni NBI Director Atty. Melvin Matibag. Ang batas naman, pag i-freeze naman yung account is kung meron ka ng predicate crime na tinatawag, kung yung nakasampa na sa yung kaso. Pero right now, yung stage ng kaso nila nakasampa dun sa
sa Ombudsman for preliminary investigation. Sabi pa ni Matibag, hindi niya alam kung ano yung gagawin o plano ng mag-inang Leviste at Legarda. Sinigundan din niya yung ombudsman at sinabing subject of suspicion yung hirit ni Legarda na Travel Authority Extension para sa kanyang medical leave hanggang kahapon, pero dapat anya itong bigyan ng benefit of the doubt. Muli nating pakinggan ang NBI Director. I cannot second guess kung anong plano nila, kung anong gagawin nila. Tama naman yun, that can be a subject of suspicion, pero we also have to give her the benefit of the doubt kasi naman kung wala pa namang malinaw na ebidensya na magsasabi na hindi rin naman natin sabihin. Pero we will respect yung mga ganyan na opinion dahil opinion niya na there's a basis, there's an indications also. Iniimbestigahan ng ombudsman yung mag-ina kaugnay ng 10 bilyong piso na reklamong plunder at graft dahil sa umano'y kabiguan ng renewable energy firm ni Leviste na magbigay ng solar power sa ilalim ng hawak nitong congressional franchise. Bukod dito, si Leviste yung itinuturo ng arestadong talent manager na magpupondo ng sinasabi nga natangkang pagsiset up kay Executive Secretary Ralph Recto. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Kung sa bagay, Sister El, napupuna mo ba o talagang nagkakataon lang na kapag ang isang opisyal ay naharap sa kontrobersiya or kaso, biglang nagkakaroon ng lumalabas ng bansa, hindi ba? Tapos yung iba, biglang mayroong sakit. Ikaw talaga, ha? Pero hindi, siguro naman yung hindi ko lang bakit ganoon nga ba kay Romel na hindi naman sa pero hindi sa pinagdududahan natin. Yes, hindi tayo nagdududa or kung ano man. Ito po ay obserbasyon lamang na bakit nga ba ganoon? Kapag nagkakaroon ng kontrobersya or naharap sa mga kontrobersya ay biglang may sakit, biglang lumalabas ng bansa para magpa-check up. O baka naman nagpapalamig lang. Ang ano lang kasi parang medyo travel abroad. Bakit naman kasi? Kaya ang tanong dalawa yan ba ay nagkataon o talagang itinaon? Di ba? Yan lang. Sige, labas muna ulit tayo ng ating impilan. Balita naman mula sa siyudad ng Maynila, operasyon ng Outpatient Department o OPD ng ilang ospital sa Maynila, sarado muli ngayong araw hanggang bukas. Alamin natin kung bakit. Outage number 9. Okay na ba si Tina Nolasco? Tapos na, Laki Romel. Tapos na. Sige, commercial break muna tayo. Commercial break muna tayo, pero shout out ko lang lahat ng mga taga sa amin, mga nakatutok, laging nanonood sa atin, yung ilan kong mga kababayan dyan sa Jubillar, Albay, Marhay, Naaga, sa Indogabos. At sana ay okay yung sa atin. Weather, mahirap kasi dyan sa amin, Laki Romel, binabaha din eh. Oy, Mar Urbano. Sabi niya sumikat na daw ang haring araw kahit dyan sa may sa Bulacan. Ayan, salamat naman kasi 'di ba alam naman natin na may mga areas pa rin diyan na parang katulad sa Pampanga na mabilis bahain. Kahit sumikat ang araw, baha pa rin. Sige. Ang oras natin alas 9:39 ng umaga. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Elle. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. PNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Doon ko natutunan mahalin yung sports ko. Dahil malaking tulong talaga sa akin. Dahil hindi po ako kaya paaralin ng magulang ko. Dahil sa sobrang hirap namin kahit magsasaka lang kami. Tapos bata pa ako, magsasaka na ako. Doon minahal ko siya. Sabi ko,
mas madali pa itong gawin kaysa magsasaka. Tina-target mo ang Olympics. Yes po ma'am, sa 2028. Kung papalarin ma'am, wala namang masamang mangarap. Yan na lang ang gawin yung inspiration, ang kahirapan sa buhay. Dahil yan ang nagpapalakas sa akin. Hi, ako po si Arlan Arbues, Philippine Marathon Runner. Inimbitahan ko po kayo na manood sa aking interview sa Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, kami ang banda ni Greggy. And you're watching Scene Zone. Kahit konti o madami, still bigay yung 100% na. Yung ngayon, medyo may cholesterol to. Ganun lang nga. Alam namin, nangaasar lang siya eh. Meron pa tayong 13 minutos bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Teka muna ha. Aba, itong si dating Marine Sergeant Gutesa, yung unang kumanta tungkol doon sa delivery ng maleta. Abay, nagpa siya na bawiin yung kanyang testimonya. Nag-recant ng kanyang testimony. So, paano na mangyayari dito? Oo. Pero parang ang nun, Lakero, I think, paano ba pagdating sa batas yung ganyan? Ano bang mas matimbang? Yung una niya naging statement o yung pagbawi niya sa statement? Ano ba talaga yung mas papaniwalaan ng ng husgado? At dahil sa kanyang complete turnaround, dahil binawi niya. Totally binawi niya. Ano na ngayon ang magiging epekto nito? Ligtas na ba si pinsan? Ang tinutukoy natin yung presidential cousin, si dating House Speaker Martin Romualdez. Sapagkat kung inyo matatandaan, itinuro mismo nitong si dating Sargento Orly Gutesa, itong si dating House Speaker Romualdez na kanyang binagsakan. Ang term niya nga basura na tumutukoy sa mali-malitang pera. At ano rin ang magiging impact nito kay Zaldico, sapagkat isa din siya sa itinuturong major player sa nangyaring flood control scandal. Ano na ba ang magiging resulta niyan o epekto niyan? At saka yung iba pang nakabimbing kaso, sapagkat pinagbatayan din yung testimonya nitong si Sergeant Gutesa yung mga taong sinasabi niya na involved sa nangyaring delivery ng mali-malitang pera, paano na ang magiging repercussion niyan? Sila ba ay magsasampa ng kontrademanda? Kasi obviously, na nadumihan yung kanilang pagkatao nang hindi pa sila nahusgahan ng hukuman. So, kaya malalim talaga pero nasa kamay na ng at ang sabi ni Sergeant Gutesa, siya ay tinuruan lamang ni na dating Congressman Defensor at Senador Marcoleta na magtahi-tahi ng istorya. Di umano. Yun ang kanyang version. Allegedly. Hindi naman po natin sinasabing totoo yun. Yung totoo dahil yun po ay nanggaling lang sa kanya. Sa mismong bibig ni Sergeant Gutesa sa pagkakataon na kanyang binabawi na yung kanyang mga testimonya. Kasi ang parang mukhang nadidiin dito si former Congressman Mike Defensor. Dito sa bago niyang dito sa pag-recant niya. Ang sabi nga nung mga kritiko ni dating Congressman Defensor, siya daw yung scriptwriter. At the same time, siya rin yung director. Kaya kasi sabi dito mukha daw pumapalpak na yung yung mga scriptwriter at nakakulong na daw kasi yung scriptwriter. At bago yan Sister L, alam natin na 4 doon sa mga nagsilbi bilang dating bodyguards ni Zaldico nag-recant na din ang kanilang testimonya. So mukhang lahat sila, halos lahat sila. Pero hindi, mayroon pang mga iba na
yung mga Marines, yung mga humarap, 'di ba? Nakasama ni Attorney Baligod. Attorney Baligod. Wala pa naman, hindi pa naman nag-change ng kanilang testimonya. Pero ilan na to? 5 na ba to? Bali 5 na sila all in 5 all. na si Orly Gutesa. So abangan natin kung ano yung mangyayari sa mga kaso na up until now pa rin naman kasi kay Romel ay wala pa namang bagamat may nakasuhan na pero wala pang desisyon, wala pa. oo. Lahat nakapending pa sa ombudsman. In the meantime, labas ulit tayo ng ating impilan. Ito, yung binanggit ko kanina. Oo, akala ko nakapag-report na si Tina. Sorry, Tina. Sige. Operasyon ng Outpatient Department o OPD ng ilang ospital sa Maynila sarado muli ngayong araw hanggang bukas. Pina Nolasco sa detalye. Tina. Lakay Romel, Sister L, sarado pa rin nga ngayong Webes, August 20. Hanggang bukas yan, August 21, ang Outpatient Department o OPD ng Ospital ng Tondo, Justice Jose Abad Santos General Hospital at ang President Corazon Aquino General Hospital. Dahil ito sa patuloy na inaasang samanga ng panahon ngayong araw at sa Ninoy Aquino Day naman bukas. Maging ang Manila Public Health Laboratory ay sarado pa rin ngayong Webes hanggang Biyernes yan. Magbabalik naman sa regular ang operasyon ng mga OPD ng mga naturang ospital sa Lunes, August 24. May mga ospital at klinika namang half-day ang operasyon ng OPD ngayong araw o mula 7 a.m. hanggang alas 12 lamang ng tanghali. Kabilang narito ang Santa Ana Hospital, Ospital ng Sampaloc, Gat Andres Bonifacio Medical Center, Dr. M.E. Casiano Health Center o Animal Bite Center. Sa kabila nito, mananatiling 24/7 na bukas naman ang emergency room at inpatient services sa lahat ng pampublikong ospital sa lungsod para sa mga nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ito si Manila Girl, RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Samantala, puntahan muna natin ang balitang negosyo mula kay Don Carlos Sopobre. Singil sa Green Energy Auction Allowance muling ipinagpaliban ng ERC hanggang Disyembre. Balitang negosyo mula kay Don Carlos Pobre. Don. Posibleng bumaba pa ang bill ng kuryente ng mga customer sa muling pagpapaliban sa singil ng Green Energy Auction Allowance o GAOL hanggang December 2026. Sa abiso ng Energy Regulatory Commission o ERC, hindi muna isasama sa singil ang 0.0371 centavos per kilowatt hour sa susunod na 4 na buwan. Ang GAOL ay singil mula sa mga customer para ipambayad sa mga renewable energy developers na sumasali sa Green Energy Auction Program ng pamahalaan. Ito ay para mabigyan o masuplayan ng mas marami pang sustainable energy sources ang bansa. Ayon sa ERC, layunin ng suspensyon na makatulong sa mga pamilyang Pinoy na maibsan ang gastusin sa gitna ng mataas na presyo ng mga bilihin. Babala ng komisyon, posibleng mag-penalty ang mga collection agent na hindi susunod sa kanilang direktiba. Sa iba pang balita, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 61 pesos at 81 centavos kada US dollar. At yan ang balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Don Carlos Pobre ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Don. Meron pa tayong 6 na minuto bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Kayo nanonood at nakikinig sa inyong programa ang Damdaming Bayan. Minus muna si Boss Deo Macalma. Ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At Sister L po, Elaine Apit Manalo. Meron ka pa diyang mga Eto lang kay Romel, meron na akong isa shout out na mga nakatutok sa ating Facebook Live. Aba, nag-happy weekend na kayo agad. Kasi nga, bukas na kay Romel ay holiday. Ay, August 21. Yes, tomorrow ay August 21 at bukas po ay holiday. Kailan pa ba yung isang holiday natin ngayong Agosto? Mayroon pa na holiday at happy weekend na po sa lahat dahil bukas ay Ninoy Aquino Day at mukhang maglo-long weekend yung ating mga kababayan. Gusto ko lang i-shout out. Ang haba ng bakasyon, ano? Oo. Mula Lunes, di ba? Lunes? Oo.
Ay, oo nga, kasi may mga class suspension, tapos mga government, August 31 naman yung isa, National Heroes Day naman Ayan. sa 31. So, merong nag-chat sa atin dito, baka makaligtas na si Romualdez. Ang dami perang pambayad ng magagaling na lawyers. Sige. Tapos meron nga, si Ma'am, Ma'am Teresita Atienza. Ito pa isa, Angelo Lustria 2432. Wow! Binababa nila kuryente para di matanggal ang systems loss. Bakit bumababa ang bayarin ninyo sa kuryente? Kayo ba, Lakay Romel? Medyo bumaba. Sa akin medyo bumaba din yung bayarin sa kuryente. Pero di dapat tumigil yung panawagan na alisin na once and for all itong systems loss na ito. Kasi alam mo, double jeopardy Pero mo, ninakawan ka na ng kuryente, nababayaran mo. Yes, Hindi ba? Ninakawan ka, tapos iba yung nakinabang, hindi naman ikaw nakinabang. Sabihin na natin iba ang nakinabang. Tapos, ikaw ang magbabayad. At isa pa, yung palang systems loss na yan, meron pala yung kakibat na buwis. May VAT. May VAT. Yes. Therefore, pati yung VAT, ikaw din na magbabayad. Ay, talaga napaka-unfair. Ang tindi nga pag tiningnan mo, 'di ba, yung resibo, yung billing. Makikita mo yun dun Okay, kasi tayo parang sige, sa sobrang busy natin, bayad na lang, hindi na natin masyadong tinitingnan kasi nakaka-stress na, 'di ba? Pero pag tiningnan mo, magagalit ka, Lakay Romel, kasi saglit lang. Bakit may ganito? Saan ang gagaling to, 'di ba? Pero bakit parang ayaw tanggalin yung system loss? Kasi wala daw, paano daw, sino daw ang babalikat nun, Lakay Romel? Bakit? Nakinabang ho ba kami doon? Kami na nga nagrabyado Hindi ba? Kumbaga, kasalanan ng iba, sa amin yung ipinapaamin. Pwede ba yun? Hindi naman pwede yun. Yun? That's unfair. Napaka-unfair naman yun. Tsaka, Lakay Romel, ang mga kababayan natin, hindi naman lahat ay kumbaga masyado nakakaluwag sa buhay para balikatin yung mga ganyang bayarin na. Diyos ko, pinakamaliit na tao, papabalikatin nyo pa ng mga ganyang bayarin na hindi naman sila nakinabang. Tama. Karamihan sa atin, nagtitipid. Pilit na nagtitipid dahil sa mataas na halaga ng singil sa kuryente. Tapos ganun, meron kang diba, systems loss charges. Yung naitipid mo, hindi mo rin pala naitipid kasi meron kang babayaran na hindi mo naman ginastos, na hindi mo naman napakinabangan, di ba? Yung iba dyan, kahit init na, sige, wag na lang mag-electric fan, wag na lang mag-aircon, makatipid lang. Pero, meron ka pa rin babalikatin na hindi mo naman pinakinabangan. Kaya doon sa mga mambabatas, nakikiusap po kami na pagtuunan po natin ng atensyon itong panukala na alisin na itong systems loss. At saka mismo ang Pangulo na nga ang nagsabi sa inyo di ba, na pabilisan na natin, action na tanggalin na itong system loss, amyendahan nyo na yan, yung ano ba yung IPIRA law. Yung IPIRA law ay amyendahan nyo na para naman nang sa ganun ay maging fair naman tayo sa mga kapwa natin Pilipino. Ayun. At dahil nga sa mga nakalipas na masungit na kalagayan ng panahon, 3 araw na nasuspinde ang impeachment trial. Yes, at sa Lunes, tingin ko baka magre-resume na yan, Lakay Romel. Pero sa mga nag-aabang po ng oras, kung mapapalitan, mukhang wala pa namang binabanggit, Lakay Romel. Pero holidays hindi, wala nga palang impeachment trial. Pagka gumanda ang panahon, most probably sa Lunes, magre-resume na yan. Magre-resume na yan. Ayan. At Article 1 pa rin ang pinag-uusapan dyan, Lakay Romel. At hindi pa tapos sa kanyang pagharap si diba? Si Acosta. Hindi pa. Oo, kasi babalik pa siya. Babalik pa siya. Mayroon pang mga marami kasi ang nakakapuna. Cross-examination pa yata siya sa kanyang pagbabalik sa Lunes. Bilang hostile witness na prosecution. Marami kasi ang nakakapuna, Sister. Ako napuna ko rin personally. Parang nababawasan ang interest ng mga tao sa impeachment trial. Bakit kaya? Bakit kasi hindi na lang yan tapusin yung impeachment trial? May mga nagsasabi na tapusin na, pagbotohan na once and for all. At nang ganun, ay matutukan natin yung mas
importanteng Problema. bagay. Yes. So, problema ng marami ating tayong bansa. problema eh. Oo. Kaya dapat siguro yun ang unahin. Pero yan, sabi nga nila eh, usapang numero. Ang mukhang numero. Superior. Ang numbers are superior in impeachment trial. Yan ay mga haka-haka at napag-uusapan. And mind you, 2 taon na lang ang kasalukuyang administrasyon. Kulang na lang 3 taon. Eh, di ba? Malapit na po ang susunod na eleksyon. Oo. Ayan. Kaya itong mga natitirang nakaka-stress naman pag-usapan yan. itong mga natitirang sandali ng Marcos administration. Sana naman pagtuunan natin ng pansin yung mas importante pang problema dapat solusyonan. At ang oras natin, 1 minuto. Makalipas ang 10:00 ng umaga. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan talakayan. Tinapok sa Damdaming Bayan. Ngayon pong araw ng Huwebes, ika-20 sa buwan ng Agosto. Sa ngalan ni Boss Deo Macalma, ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. At ako naman po, Sister L, Elaine Apit Manalo. Stay safe everyone. God bless po. At susunod na programa ni Miss May Binauhan. Oras natin 2 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mansyapa.